Magandang umaga sa aking mga sulit na tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay patungkol ito sa pangyayaring nararanasan ko sa aking buhay bilang isang delivery rider, na kung saan nga isang gabi noon mapayapa akong ginagawa yung aking trabaho bilang isang delivery rider sa isang sikat na kainan na walang iba kundi ang McDonald's. Hindi ko talaga makalimutan ang pangyayaring yun sa aking buhay dahil sa grabing takot talaga ang aking naramdaman ng mga oras na yun. Araw ng Sabado noon, ako ay naka-duty sa pinapasukan kong McDonald's Casimiro branch. Medyo malayo-layo rin yung aking pinapasukan kasi nga ako ay manggagaling pa araw-araw sa bayan ng Dasmariñas. Ang aking trabaho naman ay matatagpuan pa ito sa bayan ng Las Piñas. Ang oras ng pasok ko ng mga araw na yun ay mula alas 6 ng hapon. Ito ay magtatapos naman ng alas 2 ng madaling araw. Nung araw na yun, masaya akong ginagampanan ng aking tungkulin bilang isang delivery rider. Wala akong kaalam-alam na sa mga susunod na oras ay magkaroon ng pangyayari na hindi ko talaga inaasahan. Ang pangyayari ngang ito ay hindi ko talaga makalimutan habang ako ay nabubuhay dahil nga sa pagsapit ng alas 2 ng mga araw na yun. Nagmamadali na akong mag-out para makauwi na sa aking pamilya. 2:35 ng umaga ng mga oras na yun, narating ko na itong barangay Salawag, sakop ng bayan ng Dasmariñas. Excited na nga ako dahil ilang minuto na lang ng time na yun, makakauwi na ako sa aking bahay. Subalit bago sumapit dito sa may kanto ng Pasan Marino, ang may nakita ako na isang rider at ito ay nadisgrasya mula sa kanyang motorsiklo. Medyo malala nga ang tama ng rider ng mga oras na yon. Kaya naman bumaba ako para tumulong. Mga hindi nakakaalam, ako nga pala ay miyembro ng isang non-government organization kung saan kami ay rumiresponde pag ganitong merong road accident dito sa bayan ng Dasmariñas. Ulit lingid sa aking kaalaman, ko pala ay palihim na pinagmamasdan isang drug pusher. Tiniisip nga nila na tinitiktikan ko sila ng mga oras na yon. At habang ako naman ay patuloy sa pagtulong doon sa rider na nadisgrasya ng mga oras na yon. Matapos ang ilang minutong paghihintay ay dumating na yung ambulansya upang kunin yung rider na nadisgrasya. At habang ako naman nung mga oras na yon ay naghanda na upang umalis doon sa pinangyarihan ng aksidente at wala akong kamalay-malay sa mga susunod na pangyayari na aking mararanasan ng mga oras na yon. Nung makita ko nga na maayos nang naisakay yung rider na nadisgrasya ay agad na rin akong sumakay sa aking motorsiklo. Agad na nga akong umalis doon sa pinangyarihan ng aksidente. Ngunit habang ako ay nasa aking biyahe na, nagulat na lang ako nang may nakasunod sa akin na pulang Toyota Corolla. Panay nga ang busina nito sa akin. Wala akong kaalam-alam kung ano ang dahilan bakit ako hinabol nitong nakakotse na ito. Grabe ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Kulang na nga lang bubungguin ako ng kanyang kotse. Pinagtataka ko lang talaga ay kung bakit galit na galit ito sa akin samantalang wala naman akong ginawang masama sa kanila. Oo, sa kanila, dahil nga bukod sa driver, meron pa itong kasama sa bandang likuran. Habang ako nga ay pinapahinto ng mga to, sobrang kaba talaga ang nararamdaman ko. Tinaakala ko talaga na yan na yung huling sandali ng aking buhay. Grabe ang pakiusap ko sa driver ng mga oras na yon dahil nakita ko nga na hawak-hawak niya yung kanyang kalibre 45 na baril. Ang sinasabi niya nga sa akin na ako raw ay isang asit ng pulis. Kaya naman nagpaliwanag ako sa kanya na ako ay galing pa sa bayan ng Las Piñas at galing ako sa aking trabaho. Mabuti na nga lang din talaga dahil naka-uniform pa ako ng mga oras na yon. At tinatanong nga nila ako kung taga saan ako at ang sabi ko nga ako ay taga Salitran por lamang. Sobra-sobra yung takot ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. Paano ba naman, hawak na niya ang kanyang kalibre 45 na baril at ito nga ay tinutok sa akin. Kaya labis ang pakikiusap ko sa kanya at binanggit ko na nga ang mga katagang, maawa po kayo sir, may pamilya din po akong nag-aantay sa akin, hindi po talaga ako asit ng pulis. Mangiyak-ngiyak ko itong sabi sa kanya. Tuloy-tuloy ang pakikiusap ko sa kanya ng mga oras na yon at panay ang sabi ko nga na hindi naman niya ako kaaway at panay ang pagmamakaawa ko na sana wag niya naman akong barilin dahil wala naman talaga akong kasalanan sa kanya. Kaya laking pasasalamat ko sa Diyos ng mga oras na yun dahil pagsapit namin dito sa may Tester Avenue bago sumapit sa malaking tulay ay bigla na lang siya lumiko sa kanto na yun. Pinabayaan na ako na makauwi sa aking bahay. Kaya ang pangyayari na yun ay talagang tumatak sa akin sa tuwing ako ay napapadaan sa lugar na yun. Gusto mo ba ng mga ganitong kwento
mundo? Ikaw mismo ay may karanasan na kagaya nito? Comment mo dyan sa comment section at ikwento natin ang istorya ng buhay mo. Ngayon kung ikaw ay bago dito sa aking channel, pwede ba ako makahingi ng kunting suporta sa inyo? Nangyaring pakisubscribe na lang ako at pakipalo na lang din. Maraming salamat sa inyo.